To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Isang mabiyayang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah! Mukhang hindi mabiyaya ang inyong mga itsura. Pwede ubang palakpakan natin na malakas ang Diyos na buhay. Hallelujah! Glory to God! Amen! Amen! Nangangamba ho kami kanina. Akala namin hindi kayo darating eh. Akala po namin naputukan na kayo ng labintador. Alam niyo po, ang Bulacan ay kilala po sa pagdating po sa mga malalakas na putok, lalo na kapag ka po sa bandang Bukawi, ang sentro ng mga putukan, ay talagang napakasaya sa buong Bulacan. Pero bakit nga ba kailangan salubungin ng ingay ang magpagpapalit ng taon? Sinasabi ng ilang mga kasabihan, merong bansa na ito daw po ay pampalayas ng gawa ng demonyo, kaya kailangan magpaputok, magingay para lahat ng kamalasan ay lumayas. Pero sa mga Kristiyano, kailangan nating mag-ingay sapagkat ito ay pagpapasalamat sa Diyos na buhay na ni minsan ay di nagkulang sa taong 2023. Amen. Praise God. And let us rejoice and be glad in it. Dahil ang Diyos na sumama ng 2023 ay sasama pa rin sa 2024. Expect more from God. Amen. Lalo nating asahan ng Diyos sa mga susunod na panahon at taon ng ating buhay. Alam nyo ba, kada palit ng taon, nababawasan ang buhay natin. Amen ba? Kada tayo ay nadadagdagan ng presensya ng Diyos, nababawasan naman po yung buhay natin. Habang lumalago tayo spiritually, ay papaikli ang buhay ng tao. Naniniwala naman po tayo na tayo mga strangers sa mundong ito. Amen. Na tayo po yung mga, hindi naman tayo TNT. Ano tawag doon sa mga foreigners tayo dito. Aalis at aalis tayo sa mundong ito. Sa ayaw at sa gusto po natin, may arrival and departure ang buhay ng tao. Nung isinilang ka, that is the arrival of your life dito po sa mundo. Kapag dumating sa punto sa anumang kalagayan, anumang sitwasyon, kinuha na tayo ng kamatayan, that is departure. At hindi tayo makakaiwas doon. Kaya samantalahin na po natin ang ligaya sa daigdig na ito dahil iiwan din naman natin to. Amen. Ligaya na hindi magdudulot ng kasalanan. Hello! Pagka gusto natin ng ligayang galing sa Diyos, walang dulot ng kasalanan. Kapag saya na galing sa mundo, ilulubog ka sa kasalanan. Pero merong saya na hindi maglulubog sa'yo sa kasalanan. Saya at ligaya, binigay ng Diyos sa daigdig na ito para makamtan po natin. Salubungin po natin, mamaya, ang taon na hindi kayo magpo-polka dots. At lahat ng mga bilog-bilog ilalagay sa lamesa. Swerte daw. Ayan, napakarami nating pamahiin na hindi naman makikita sa Biblia. Mamaya po ay ipopo sa ating page ang declaration for the year 2023. Buksan nyo po yung page ng JAL May Kawayan bago magpalit ang taon. Tawagin niyo po ang inyong mga anak, mga pamilya, mga asawa, kay Kristiyano at kay hindi. Sabihin natin, huwag salubungin ang alak, huwag salubungin ang droga, huwag salubungin ang away ang taong darating, salubungin ang panalangin. So mamaya, punta kayo sa page, next year po, pupush ko na po na lahat ng miyembro may messenger. Okay po ba? Sino rito lahat na may cellphone? Kung wala, magpapamigay po ako ngayon. Hihingin ko kay Eric. Lahat tayo, lahat may cellphone, lahat may Facebook. Hindi ako naniniwala na yung iba. Kung ngayon, kung wala, magbukas kayo ng messenger, kasi next year, lahat tayo, magchichikahan tayo. Okay ba sa inyo? Lahat ng member ng JAL May Kawayan, nandun po ako, magkukwentuhan tayo doon, magsisharing. Huwag lalang mag-uutangan doon, ha? Nagkakasira tayo pag utangan tayo ng utangan Magbigayan na lang. Kung di mo kayang pautangan at hindi marunong magbayad, magbigay na lang. Amen ba? Para lumigaya ang buhay. So, next year, pupush natin yan. Kaya may AMT, make it sure, dumaan kayo sa AMT, sa attendance, para tingnan po natin. Kukunin nila yung inyong Facebook account, Messenger account, para next year, meron tayong marvelous
Marvelous GC ng JIL May Kawayan. Okay po ba yon? Para alam ko nangyayari sa inyo. Kung nasaan ho kayo. O, update lang, pass. O, kauuwi ko lang. Naku po, Diyos ko, lalo lalawig ang buhay ko nito next year. Praise God! Celebrate Jesus! Celebrate revival! Amen! Sa taong ito, naniniwala po ako, hindi nagkulang ang Diyos. Hindi nang gutom ang Diyos. Hindi nagpabaya ang Diyos. Hindi nang bitin ang Diyos. Hindi KJ ang Diyos sa taong 2023. Amen! Di ba? O, dodoblehin ng Diyos yan sa 2024 sapagkat tatawid tayo, mamaya itatawid tayo ilang oras na lang mula ngayon upang salubungin ang bagong biyaya at pagpapala. Kaya naman, ang dapat natin gawin ngayon, magpasalamat sa Diyos. Maraming kasabay niyong natulog kagabi, di na nagising. Pero hindi man sila nagising, kung sila'y Kristiyano, nagising sila sa presensya ng Diyos. Pero kayo, ako, binuhay pa ng Panginoon. Kaya sabi ni Apostle Paul, be thankful always. Give thanks in every circumstances. Kaya ang ating topic for the day, it's all about be thankful in all things. Ayan. Be thankful in all things. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa'yo. Sa kabila, salamat sa'yo. O, di ba? Ngayon, di mo malaman, ba't ako magpapasalamat dito? Abe, salamat sa'yo, sumimba siya. Sumimba ako. Sumimba tayo lahat ngayon. Hindi tayo nadala ng tulog. Hindi tayo nadala ng anumang nararamdaman sa ating katawan. Sabi nga ng iba, makasimba para swertehin. Ito yung huling taon ng linggo. Tayo hindi ganon. Huling taon man o unang taon ng linggo, hindi natin ginagamit yun sapagkat ang bawat linggo'y napakalaga, dito nagsasama-sama ang pamilyang Kristiyano. Kaya dapat lamang pasalamatan natin ng Diyos. Kapag siguro mamaya nag-inventaryo tayo, di ba? Ano yung mga bagay? Kaya kanina naiiyak ako nung kinantay To God Be the Glory. Kasi talagang di ko mapigil yung pagpapasalamat ng puso ko. Napakaraming panahon ng buhay ko. Sa taong ito, napakakulay. Talaga naman. Naitawid ako ng Diyos na naging daan para lalo kong mahalin ng Panginoon. Para lalo kong pagmalasakitan ang aking kapwa. Para lalo kong tingnan ang mabubuting bagay ng Diyos at hindi ako tumingin sa mga pangit na pangyayari o nakasasakit. Sapagkat sa Diyos pala, sa tingin natin ay pangit, maganda pala sa Kanya yun. Sa atin lang pangit. Nang si Jose ay pagtangka ang patayin ng kanyang mga kapatid hanggang siya mapunta sa Egypt, lumaki siya, nagbinata siya, wala ang kanyang pamilya for how many years? Maganda pala yon. Pero nung una, hindi maintindihan ni Joseph. Pero lahat ng bagay ay binabaybay ng Diyos, inilalagay tayo sa ayos, siyempre lalaban ka sa una. Kasi hindi mo pa nakikita ang susunod na panahon ng buhay mo. Baka kaya hindi mo napangasawa ngayon yan, broken-hearted ka. Hindi, kumbagay malamig talaga ang Pasko mo at bagong taon. Wala kang kabeshi-beshi. Wala kang love life. Baka pinahintulot ng Diyos kasi baka mamiyang maging masamang tao kapag napangasawa mo yan. Sama ng bibig ko. No? Ang buti-buti mo nung napangasawa mo yan, sumama ka. Diba? Baka kaya hindi mo nakuha yung negosyong yan. Baka kaya hindi mo na-deal yan. Baka mamaya mapahama ka dyan. Kaya lagi nating titingnan, pinanalangin ko naman to, ba't di tumugon? Tandaan nyo, hindi lahat ng panalangin sasagutin ng Diyos. Dahil higit na alam ng Diyos ang makabubuti. Kaya kami ngayon, transition kami. Pag may hinihingi kami sa Lord, ang lagi namin sinasabi, one time, pagbaba po namin ng Israel, nag-move kami. Nung move kami, may gusto po kami, may pinag-pray kami. Nag-move kami, tapos nanalangin kami. So yung taong kausap namin, 100% mag-a-answered prayer ako. Lumuhod kami, sabi ko, parang awa nyo na, Panginoon. Kung hindi mo to kalooban, ma-decline kami. Hindi ma-shoot ang deal. Hindi mapunta sa amin. Every time we pray, every time we pray. Pero nag-umpisa kami ng prayer, Lord, gusto po namin ito, kailangan sa ministry. Nung kami nag-move forward na, at may mga taong kinausap, parang awa mo na, Lord, parang awa mo na. Alam nyo ho, hindi ho sabihin sa amin ng tao, sabi ko, ba't ba nagtatanggal? Ayaw mo pa sabihin. Hindi kami approve, ano? Hindi kami approve. Opo lahat to ginagawa ko, nagtaka ho kami. Ba't hindi kayo approve? Hallelujah! Di kami approve! Praise God! Tinadlangan mo, Lord.
And then, nung nabaybay na namin ang mga pagkakataon, sabi ko, naku, kung sinut natin, pinilit natin, gumawa tayo ng sariling lakas natin, ginamit ko yung connection ko, at nakuha ko isang bagay, nako, nga kami. Nga. Dahil yung pagkakataon yun, malaking bayarin yun. Dumaan kami sa pagtuturo ng Diyos for how to handle finances. Ang pangako ng Diyos sa amin, hindi ka magiging buntot, kundi ulo. Ilalagay kita na ikaw na ang magpapautang at hindi ikaw ang mangungutang. But anyway, don't get me wrong, lahat naman tayo may utang eh. Sino dito walang utang? Hanggat ang electric bill nyo, hindi nyo binabayaran at ginagamit nyo yan, utang yan. Diba? Ang water bill. Wala kang electric bill, nanay. May ilaw kayo? May utang ka. Diba? Diba? Hanggat hindi mo binabayaran ang kuryente mo, hanggat ginagamit mo yan, utang yan. At yan minsan na nagpapahirap sa atin. Salamat na lamang po, merong Diyos na nakakakita ng ating pangangailangan. Natutunan namin, kahit gusto namin at kaya namin, kung di pa kalooban ng Diyos, tigil, hinto. Para sa mga susunod na buhay namin, masaya kami. Alam ng Diyos ang ating kapasidad. Amen. Hindi ko alam ba't ako napupunta rito. Be thankful in all things. Ephesians chapter 5 verse 20 says, Giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. May isang tao na kung saan ay hindi mo maintindihan bakit mga pagsubok sa kanya ay kakaiba. Kung kailan siya nagpakabuti, kung kailan siya naging makadiyos. Lalong hindi siya naintindihan ng tao. Dati ang dami niyang impluwensya. Lahat kakampi niya. Pero nung nagpakabuti siya, yung mga dating kaibigan niya, yung ka-impluwensya niya, wala, nilaglag siya. At dumating sa punto na yung kabutihang puso na meron siya, na nakilala niya ang Panginoon, sineshare niya gospel, hindi siya pinaniniwalaan. Na siyang dati, na ang taong ito ay pumapatay ng Kristiyano, nagpe-persecute, siya ngayon ang nasa kalagayang, siya ang Kristiyano ngayon na pine-persecute. At higit pa sa naranasan na mga taong pinarusahan niya, na nakainitan niya ng ulo dahil mga Kristiyano, naranasan niya. Naranasan niya na magutom. Naranasan niya na walang humpay ang death threat sa kanya. Naranasan niya na siya'y itakwil. Naranasan niya na habang siya'y nakakulong, naaawa ang kanyang mga kapatiran. Sabi niya, hey, come on, rejoice to the Lord always. And again, I said, rejoice. San pinulot, san hinugot ng taong ito na sa kabila ng siya'y nakakulong, nanganganib ang buhay, lagi may death threat, pero sabi niya, be joyful always. Siya rin yung may katagang, for I have learned to be content in life. Natutunan ko ang makontento, meron man o wala. Siya rin na may sabing, kamatayan man o mabuhay ay parehong pakinabang. Grabe yung mga hinuhugot niyang salita. Na ito po ay hindi kaplastikan lamang sa kanya. Hindi ito isang edited lamang, hindi inedit. Totoong buhay, sinasabi to. And ladies and gentlemen, sino ang taong ito? Walang iba, kundi si Saulo dati, na naging Apostle Pablo. Amen! Palakpakan natin ang Lord. Siya yung nagsabi, the man was the Apostle Paul, a man who had learned the meaning of true thanksgiving, even in the midst of great adversity. When he had been imprisoned in Rome, nung siya ay nasa gitna, na kung saan ay bago siya dalin sa Rome at ikulong, sabi niya sa Ephesians chapter 5, verse 19 to 20, sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God, the Father, for everything in the name of our Lord Jesus. Siguro yung iba napapakamot ang ulo, nakaposas ka na, kumakanta ka pa, hallelujah, habang pinoposas. Siguro kumagandang-ganyan pa, hallelujah, habang umiiyak yung kanyang mga kasama sa church. Hey, come on, be joyful. Bakit? Hindi nawawala sa isip niya, lahat ng pangyayari, sandali lang to. May pagsupok ba kayo? May nagagalit pa sa inyo? May mga taong di kayo nauunawaan? May utang ba kayong malaki? Nabenggansa ba kayo? May sakit karamdaman ba ang ilan sa mga pamilya nyo? Lagi nyo sasabihin, sandali lang ito kumpara sa hindi pa nalagay sa isipan ni nakita ng mata ang kayang ibigay ng Diyos na pagpapala sa inyo.
Minsan ang mga pagsubok, palakpakan natin si Lord, sige. Minsan ang mga pagsubok, hindi pa dumarating, nakikita pa lang natin, naapektuhan na tayo masyado. Ano nyo ho ba yan? Naranasan nyo ba yung, natatanaw nyo pa lang ang pagsubok? Wala, masyado ka nang apektado. Wala ka pa sa pagsubok, ha? Naalala nyo si Drac, Mesak, Abednego? Pinatanaw ang naglalagablab na apoy. Natakot ba sila? Naku, sige na, deny na natin si Jesus. Hindi. Consistent sila. Firm yung decision nila. Bakit? Kilala nila si Lord eh. Kapag kilala nyo ang Diyos, hindi kayo matatakot sa gagipitan. Hindi kayo mang-aaway ng tao pag gipit kayo. Hindi mainit ang ulo nyo kapag wala kayong pera. Sabi mo sa katabi mo, bulungan mo, tinamaan ka. O, di ba? Masarap, malambing. Hindi yung parang tulala ka. Bakit? Wag yung bibiro niya, bakit tulala? Bakit? Walang pera eh. Tanong, survey lang. Papalakpak kayo ha, dito papalakpak. Pag pumalakpak kayo, ibig sabihin ng totoo. Nakakatulala ba walang pera? Tama ako. Tama. Thank you sa mga umamin. Sa mga plastic, bahala kayo. Diba? Come on! Nasa realidad tayo ng buhay. Nandoon tayo sa sinasabing common life. Common life. Na hindi mo Kristiyano ka, hindi ka dadaan sa kagipitan, hindi ka magkakasakit, hindi ka magkakaroon ng sitwasyon sa relasyon. Lahat yan dadaan. Pero ano kaibahan natin? We have Jesus in our heart. Magsesettle ng lahat. Kaya sabi ni Apostle Pablo, always give thanks for everything, no matter the circumstances. Thanksgiving for the Apostle Paul was not a once-a-year celebration, but a daily reality that changed his life and make him a joyful person in every situation. Alam mo, maganda yung pag dumating sa point na walang ka ng pera, nahulog. One time hindi ko malilimutan to eh. Pagkatapos ko po ng taping, dumaan po kami sa mall, kumain po kami sa fast food. So, pag sa fast food po, maliit ang budget. Kami ni Pastor dyan, dinate ako sa fast food. Naliibot namin ganyan eh, oh. Kasi tinitignan namin kung kakasya yung budget eh. Sabi ko, ito na lang. Meron palang ganon. Good for 2 ng ulam, may juice pa, may kanin. Tapos 120 lang. Sabi ko, okay na yun. Ikaw pa mamimili ng ulam. So, natipid namin yung 1,000. So, all in all, meron pa kaming 700. May 500 pa kaming panggas, may toll fee pa kami pa uwi. Sobra pa ng 100 yun. De, okay na. Gandang to, parang hindi nawawala ng pera. Tama ba? So, yun, okay na. Ngayon, syempre, nakatitig ako sa gwapo kong asawa habang kumakain kami. Bumili pala siya. Nilapag dito po yung sukle. Tapos, ako naman, kumakain ako, lagi ako may tissue, yung sukle, natakpan ko ng tissue. So, kwentuhan kami, umalis na po kami. Sabi ko, magpababa muna tayo ng kinain. Let's go upstairs. Hindi naman tayo mapapasubo eh. Budgeted tayo eh. Let's go upstairs, sa second floor. Tayo ay mag-window shopping. Sino rito nagwi-window shopping? Tingin-tingin lang, ano? Pag uwi mo, malungkot ka. Ako ho ay sinasabi ko sa inyo, kung hindi nyo kaya ang pressure, huwag kayong mag-window shopping. At pag di nyo nabili, napapanaginipan nyo. Pumirmi sa bahay, makinig ng worship song, sasaya pa kayo. Extreme pero totoo. Okay po ba? So, ito na, balik ako sa kwento. The window, tapos sabi ko, Dad. Tapos sabi ni Daddy, nakuha ba yung sukle? Hindi, saan ba nilagay? Sa lamesa, panik kami. 700 lang yun. Nasaan? Ganyan, di ba? Pag yun na lang, nagpapanik ka na. Parang ang tingin mo sa lahat, zero. Sabi ko, takbuhin mo. Sabi niya, matakbo ko, takbuhin mo. Ganyan ako, nasa gitna ako ng mall. Takbo siya. Diyos ko, 30 minutes na nakakaraan. Tinanong niya lahat ng waiter. Sabi niya, sir, hindi na ho makikita yan. Natakpan ho pala ng tissue, ganun na. Sabi ko, magagalit ba ako o hindi? 700 lang ba ang katapat ng relasyon namin? 700 lang ba ang katapat na magagalit ako sa kanya kasi bakit ganon, doon mo nilagay, di mo sinabi sa mahaba bang diskusyon ang dapat naming gawin para sa 700 lang?
O taas natin, 7 million lang ba ang katapat ng relasyon namin? 700 million lang ba ang katapat para sugatan kong kaluluwan? Sinabi kong, tan-GA ka pala eh. Ba't di mo ako kinalabit? Hoy, hello. Katapat ng masira ang relasyon namin. Huwag niyong tatapatan ng anumang halagang relasyon niyo sa asawa niyo at mga anak niyo. Amen. Wala pong dapat na katapat yan. At ang isa sa higit kailanman, hindi dapat tapatan ng anumang bagay ang tawag natin sa Diyos. Dahil lahat ng bagay sa daigdig nito mawawala. Tapos sabi niya, nawala na eh. Buti na lang ilang minuto yung galit ko bago ko i-release, panatag na ako. Sabi ko, sige, let's pray na makarating ang sasakyan natin pa uwi. Sabi niya, nag-text si pastor. Sabi ko, bakit? Christmas party daw natin, Body of Christ. Oo nga pala, abot pa ba tayo? Abot pa. Sabi ko, sige, doon na tayo. Sabi niya, Mabi, 700 lang yan. Sa milyong-milyong ibinigay na ng Diyos sa atin, mula nang tayo isilang sa mundo. Sabi ko, it's okay. Kaya lang, I'm a good steward. Sabi ko, kunwari. Good stewards lang, dapat ingatan. Alam niyo ho, sabi niya, siguro yung waiter na yon na temp, kailangan kasi niya. Hindi niya na nagawang ibigay, na temp lang siya. Okay, medyo mahaba yung kwento. Punta na kami sa party. Bigla naman pong nagpa-recite. 500 pesos! Sino rito ang magre-recite ng Psalms 91? Sabi ni Pastor Jan. Anong version po? Kayabok, no? Any version. Tayo siya. Ako, pumapalakpak ako, 500 yan. Di, go, go, go. Natapos, 500. Tanong ulit, sino makakapag-quote o makakapag-declare ng Psalms 23? Sabi ni Pastor Jan, anong version po? Go, Daddy, 500 uli yan. Pangatlo, sino rito makakapag-share ng Psalms 121? Sabi ni Pastor, tama ka na, okay, bigyan natin sa iba. Sabi ko, kota na tayo, Dad. Kota na, 1,000. De, ako naman ho sa palaro. All in all, i-times mo yung 700, i-times 5 yung 700, yun ang inuwi namin. Palakpakan natin si Lord. Amen. Tinimes 5 ni Lord, hindi pa nasira relasyon namin, hindi ko pa nasagwatan ng puso niya. Yun nga lang sinabi ko, puntahan mo, puntahan mo. Yung asawa ko nagagahol. Naawa ako, nagagahol. Kung nadapa yun, magkano sa lompas? Magkano ang band-aid? Diba? Come on, tingnan po natin ang ipagpasalamat na napakaraming bagay na wag nating sayangin sa mundong ito nang higit pa sa anumang bagay. Thanksgiving, the giving of thanks to God for all His blessing should be one of the most distinctive marks of the believer in Jesus Christ. Tingnan ko po kung matatapos ko ha. How to be thankful in all things. Number 1, thank God for the material blessing that He gives you. Lahat po tayo, nagkakaroon ng material blessing. Amen. Hindi man kasing ganda, kasing laki ng presyo, kasing bongga ng iba, pero lahat tayo pinadadaan ng Diyos sa mga material na pagpapala. Yung suot nyo, hindi man branded, hindi man kamahalan, nakadamit po kayo ngayon ng maayos. Diba? Lahat tayo ngayon nakakahawak ng cellphone. Maraming material na bagay na wala namang ambag sa kaligtasan natin, binibigay ng Diyos. Maraming material na bagay na hindi mo pinaghirapan, inabot ng Diyos. At higit sa lahat, may material na bagay na bagamat pinaghihirapan mo, pero nakukuha mo sa biyaya ng Diyos. Ang material things nandito, amen, wala sa langit. Kaya dapat i-enjoy, pero hindi dapat maging idolatry. Nung araw ho kasi, pinalaki kami ng nanay ko, bago pa ma-expired ang beans na nakalagay po sa bote, tsaka kakainin. Pag medyo kinakalakalawang na, kasi ang expiration, meron pang 7 days grace period. Halimbawa po, December 10 ang expiration, pwede mo pang kainin yan hanggang December 17. Hintayin mo na lang pag bumula bibig, para sigurado, patikimin muna sa iba. Hindi, joke. Ang nanay ko ganon. At kapag bumili ho yun ng kumot, hanggat hindi manipis, yung mga kumot namin dati, hindi niya pagagamit. Pag bumili ho ng damit, kailangan sa okasyon isusuot. Kaya ho ako, September pa lang, binibili na ako ng pamasko ng nanay ko. Pagdating ng December, nakalakihan ko na po. May mabilis akong tumaba eh. Pati sapatos, imaginein mo. Ang paa ko, size 4, bibili ng size 7. Sasaksakan ng katakot-takot na papel. Bakit daw? Kataon na yun, lumalaki ko, nagagamit ko ng husto. Nandiyan po ba kayo? Wag na wag niyong gagawin sa anak niyo yan.
na size 4, bibili nyo ng size 7 at pipilitin nyo saksakan ng basahan para kumasya lang hanggang sa maging 13 anyo siya, suot niya. Wag na wag. Baka sa isip niya, sinusumpa kayo. Joke lang. Diba? That is poor mentality. Material things kayang ibigay. Sabi nga ng 1 Chronicle, wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as these? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Na-breakthrough po ako nung mag-asawa ko. Dahil ang asawa ko, sabi niya, kapag binili mo at gusto mong suot, kainin, gawin mo na. Tulad ho kagabi, kahapon, dumating po yung mga fruits na pangarap ko. Sabi ko, bata ako, sabi ko, pag nag-New Year, ito yung mga gusto kong fruits. Kaya dumating kahapon, sunod-sunod ho yung nagdi-deliver eh. Sabi ng asawa ko, uy, sarap nito, tinampal ko, bukas pa ng gabi yan. O, ito na lang, tinampal ko ulit, bukas pa ng gabi yan. Sabi niya, Mami, baka mag-rapture, Mami, sayang lahat siya. Oo nga, sabi ko, umaandar yung kahinaan ko, sige, kumain ka na ako. Konti-konti lang, magtira tayo, Mami, pagpasok ng bagong taon, may konti-konti. Tinaglay ko yun eh. Pagka namili kami, wala magsusot yan, wala magsusot. Si Bunso, pag excited, talagang kulang na lang ipantulog. Pati daddy niya, tatanggalan agad. One time, pumanto ako rito, hinabol ako ni Maylene. Pas, bakit to? May presyo pa ho yung damit nyo. Hindi ako basta-basta nagtatanggal ng presyo. Ang ginagawa ko po, paulit-ulit kong pinaplansya yon, ina-alcohol ko, tsaka ako isusuot. Ngayon nga ho, may presyo. Kasi hindi nanamnam ko. Ninanamnam ko, ganun po ako. Sobra ako nagpapasalamat kasi 2, 3 lang ang damit ko nung araw, nagpapastor ako. Pero okay lang na i-give up mo. Enjoy the material things, pero wag kang maging gahaman sa material things. Let us give thanks sa mga material na bagay na binibigay ng Lord. Kasi sabi ng Philippians, for I've learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. The spirit of thankfulness makes all the difference. Let us give thanks to God sa anumang material na meron tayo. Amen. Baka mamaya may tinanggap kayo nung Christmas party. Sabi niya, ba't ito lang? Naaalala ko kasi pag Christmas party, sisimulan sa mura. 3 kilos bigas. Sabi ng iba, Jesus name, wag ako. Okay. Tapos lagayan ng ganito, wag ako. Doon ako sa microwave, sa washing machine. Natapos na taubos, wala siyang tinanggap. Ang nadinig kasi ng Lord, wag ako. Give thanks. Nabunot na nga lang yung pangalan mo, kahit matabo yan wala kang ambag, binigay sa'yo Amen? Nakikita ng Diyos yun. Natapo natin. Ako, pinalitan ko mindset ko nung pagpasok ng taong to. Pinalitan ko. Palit yan. Kasi nung araw, Hurabakandarabahay, I bind in Jesus' name. Lay hands pa ako sa refrigerator. Pag uwi ko, nirebuke ako ng Lord doon. Itong taong to, lahat ng Christmas party ko, swak. Lahat ng nakatanggap ko, gusto ko. Kanina nga, hinabol ko pa yung nagregalo sa akin ng perdibli From mamahalin, tumumurahin, talagang bukas ako, tonto ako. Sabi niya, pasiyang-iya po ako. Alam ko naman, kaya mo ako binigyan ng regalo ng perdibli Lagi ako naghahanap tuwing umaga ng perdibli Kasang katutak na perdibli sobrang pasasalamat ko. Sabi ko, napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Number 2, thank God for the people in your life. Siyempre, ang hirap magpasalamat kapag galit ka. Diba? Siyempre, ang hirap magpasalamat kapag masama ang loob mo. Mawawala din yan. Amen. Hindi naman siguro habang buhay kayo, masama loob mo sa taong yun. Lilipas yan. Tumatanda tayo, dapat marunong tayong magparaya. O kung bata man tayo, hanggat bata po tayo, marunong tayong umunawa. Magpasalamat tayo sa mga taong nariyan. Dahil kapag wala na sila, hanggang pasalamat ka lang sa nakaraang buhay, hindi mo na siya mapapasalamatan habang siya'y nabubuhay. Ito yung panahon ng pag-aalaala. Panahon ng pagkita ng mabubuting bagay. Pasalamatan natin kahit na may mga kahinaan ng ating asawa. Pasalamatan natin kahit ng mga anak natin, may mga kahinaan di natin maintindihan. Dinisenyo na ng Diyos yan Sila ang bagay dapat na makasama natin sa buhay.
may i-adjust ka lang, may uunawain ka lang. Kaya sabi ng 1 Corinthians 1:4, I always thank my God for you because of His grace given you in Christ Jesus. Si Apostle Pablo to, every time na makikita niya yung mga mahal niya sa buhay, mga ka-churchmate, pinagpapasalamat niya lahat ng ito. Kasi, sabi nga, pangit man ang ginawa sa'yo, mabuti man, nagiging pagpapala sila. Tingnan nyo ha, kapag may taong nananakit sa'yo, biyaya yon para tumatag ka at matuto ka. Kapag may mga taong nagbabala sa'yo, masaya yon kasi nabibigay ang pangangailangan mo. So, parehong pagpapala. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabi niya, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develop perseverance. Not one of us exempt from some kind of trouble. And yet, in the midst of those trials, we can thank God because we know that He has promised to be with us and that He will help us. Number 4, tama ba? Thank God especially for His salvation in Jesus Christ. Salamat! Sa mabuhay at sa mamatay, sa anumang kalagayan, merong buhay na walang hanggan na naghihintay. Salamat sapagkat sandali lang ang lahat ng bagay sa daigdig na ito. Lagi natin sasabihin yun. Si Pastor John, masyado hong inaayos yung aming garden. Talaga masyadong pinapaganda palalo yung aming bahay. Alam niyo kung ano mindset namin. Yung mga taong hindi man ma-born again, dito man lang, pag naiwan siya sa rapture, sa inyo na yung bahay namin. Hindi mo na babayaran yan. Kasi wala nang bayaran ng buwis kung yan may mga utang-utang man. Pero hanggang dito lang yung saya ng buhay mo. Nandiyan po ba kayo? Pagagandahin mo, kasi double purpose para sa'yo. At kung hindi man, ako nga ho, nung nag-reunion kami, sabi ko, please lang, magkita-kita tayo. Kasi hindi ko mo magkakapamilya, magkikita-kita sa langit. Kasi si Lazaro at saka yung mayaman napunta sa dagat-dagatang paghihirap, inuutusan niya si Lord, si Lazaro, baka pwede magpadala kayo ng tao, may mga kapatid pa ako. Baka hindi maligtas. Sabi ko sa kanila, physical man lang, magkita-kita tayo. Medyo natakot yung isang kapatid ko. Sobra ka naman, yung confession mo. Yun ang totoo. Sabi ko, mag-grand reunion tayo. Kasi baka mamaya, sa grand reunion ng langit, di tayo magkita-kita. Kaya sisimba kayo. Bakit? Dito na nga lang tayo nagkita-kita, baka hindi pa tayo magkita-kita sa langit. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon. Hindi lahat ng nagsisimba, papasok sa langit. Sabi mo, nagsimba na nga ako Yun ang mali dun Yung pagsisimba, ginagawa nating kaligtasan. Ang pagsimba ay pagsamba. Kaya nga simba. Pagsimba, pagsamba, paglago. Ang kaligtasan ay personal mong pakikibaka pag-alis mo ng simbahan at pagsamba. Amen po ba? Yun. Thank be to God for His indescribable gift. Per 2 Corinthians 9:15. It is God who works in us to will and to act according to His good purpose. Jesus promised His disciple, all authority in heaven and on earth has been given to me. Surely I am with you always to the very end of the age. Sa oras pong ito, wala tayong ibang sasambitin kundi pasasalamat. Amen. Kung may bumabaraman sa puso't isip natin dahil nasa kalagayan tayong may pinagdadaanan tayo, may family problem tayo, may financial problem tayo, meron tayong problem, health problem, marami pa rin po tayong pagpapasalamat Amen? Kanina nung kinakanta ni Hazel yung To God Be the Glory, grabe, sabi ko, totoo. Ito man, napaka-colorful ng buhay ko sa taong 2023. Pag tinanaw ko uli ito, may mga ayoko ng balikan, pero ngingitian ko pa rin kasi nakaya ko. Natatagan ko. Kaya tatagan lang po natin sa presensya ng Diyos. Amen. In conclusion na po ako, the more you practice the art of thankfulness, the more you have to be thankful. And never let the things you want make you forget the things you have. Come on, mamaya pong ilang minuto, ilang oras, ilang sandali na lang po, tatawid na tayo from 2023 going to 2024. Forget all the negative happens sa buhay natin. May bagong hawak ng buhay, may bagong pribilehiyo. Ito ang word ng Lord sa akin. Nagkakaroon ng end-year Thanksgiving kami ng mga CFTs. Tandaan nyo, ang manifestation ng revival ay magaganap sa 2024. Pero di pinapangako na walang pambasa
walang pain, pero mararanasan ang amang-amang ang bagay sa taong 2024. 2024 is the year of marvelous experience! Are you excited? 2024 is the year of marvelous experience! Pero sa oras po ito, focus po mamaya at mag-declare tayo with ating JDB. Pero sa focus po mamaya yung declaration ng 2024 anniversary. Magdinig ka na po tayo. Pero for the meantime, let's worship the Lord. Let us give thanks. Pwede ba ilagay natin sa isip natin ang lahat ng pasasalamat, lahat ng pagpupuri, lahat ng mga bagay na magagandang bagay, na ginawa ng Diyos. Kayo rin po na nasa FB Live, na libo-libong nanonood, iba't ibang uri ng tao, na minsan pinanunood pa ito sa church. Samahan niyo po kami na ipagdiwang ang araw na ito ng pasasalamat. Sa buong taon ng 2023, dumaan man ang iba't ibang uri ng bagyo ng buhay, hamon ng buhay, ilang oras na lang ay tatawid tayo ng Diyos. Tawirin natin ito ng may pagpupuri, pagsamba, pasasalamat, at pagluluwalhati. Shall we all rise? Let us worship the Lord our God! Hallelujah! I love you, Lord. Oh, Yarabakayara Sunday! For your mercy never fails me. Hallelujah! And all my days, Hallelujah, Jesus. I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, Hallelujah. and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, napaka-faithful ni Lord! All my life you have been so good. Oh, thank you, Lord! With every breath that I am able, Now we'll sing. oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, Thank you, Lord! oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Oh, 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 yeah, I'll make a Your goodness is running give our worship of worship. after me. Ay, puti mo, When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Yes. And all my life you have been. Lagay po natin ang ating kamay sa bahagi ng ating puso. All my life you have been so good. Yandara basikabahan. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness Come on, Ann. of God. Just come on, Ann. Dakila ka sa bawang panahon, katabatan mo. Lift your hands. May man ay naroon. Uryara bakayara sandara. Yan ang pag-asa kong
sa pagsasara po natin ng panalangin. Totoo bang mabuti ang Diyos sa inyo? Totoo bang dakila ang Diyos? Sige nga, pa Kuya Rene, kahit nasan ka ngayon, isigaw mo nga na dakila ang Diyos. Nagagawin mong praise God. Siguro, lalo Kuya Rene, kung aawitin mo yung chorus. Come on, may microphone na wala. Recipient ho to ng kadakilaan ng Diyos. Dakila ka, O Diyos, sapat kang ang tunay. Lift your hands. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Sa buong pamilya mo, Kuya Rene, mabuti at dakila ang Diyos. Magunaw Sa pamilya ng bawat isa, madadakila ang Diyos. Maging hanggang wakas nitong buhay. Come on, Ann, just the chorus. Dakila ka, O Diyos. Dakila ang Diyos sa buhay mo, Ann, at sa buong mong pamilya. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Shandara bakaya rabahay. Mulo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nito. Sa lahat ng bawat pamilya, dakila ang Diyos! Dakila ka, O Diyos, sapat kang ang tunay. Oh, we give you praise! Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y matunaw mag-aasahan ang Let us give Him all the glory! ang wakas nito. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong umawit sa Diyos at magpasalamat. Bigyan ng kalwalatian ng Diyos. O Diyos, sa habang panahon, Oh, we give you praise. katapatan mo'y matibay na salita. Sa bawat bigating tagumpay man ay naroon. Hallelujah! Hallelujah ng pag-asa kung kailan ay naon. Pag-ibig mo ay sabi noon at ngayon. Dakila ka! Hallelujah! Thank you, Lord! Dakila ang Diyos! Shall we give a clap of praise? We give you praise. Sa umaga pong ito, idideklara natin ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen o ba? Praise God! Sama-sama po nating tingnan, basahin ang deklarasyong ito at ilagay natin sa ating puso ang ating mga kamay. 2024 JIL May Kawayan Prophetic Declaration. Heavenly Father, the God of suddenly, arise in the thunder of your great wisdom and awesome power as we pray and boldly declare with confidence your marvelous and miracle promises shall come to pass in the matchless name of Jesus Christ, our Lord and Savior. In 2024, as we walk in the fear of the Lord, we declare this is the appointed season for God to pour out His great wisdom, His faithful works, His marvelous glory, and revival until His kingdom comes. We declare marvelous revival. The God of faithful works and great wisdom is manifested in our lives, family, church, ministry, and our nation. According to Habakkuk 1:5, look at the nations and watch and be utterly amazed, for I am going to do something in your days that you will not believe, even if you're told. We declare explosion in relational revival
a wave in revival and prayer, worship, faith, in witnessing, in giving, revival in the Holy Spirit, and revival in hunger and thirst for Word of God. Because we have made our choice to serve our faithful and awesome God, we declare we will continually increase more and more and will be satisfied with long life, health, and vitality will be our testimony. Every spirit of infirmity tormenting our life is cursed right now. We declare with anticipation and expectation the release of God's supernatural abundance and provision to meet every need. While others will be drying up, we will be flourishing because our case is different. We declare, as we seek first the kingdom of God, we will never lack bread and water on our table. In 2024, as we walk in the light of Scripture, the destructions and devastations of these hard times shall never come near our home. There will be no more dry seasons in our business and career. We declare that everything that is wounded in our life, everything that brings pain and hurt is now broken. We declare intensified signs, wonders, and miracle overflowing love and intimacy with God, contagious fire and service, united holiness, humility and transformation, household salvation and generational blessings, and clear heavenly visions and instructions for our generation. We declare from now on, money shall not become a non-issue in our life, as giving and receiving becomes our lifestyle. Supernatural abundance will become our testimony. In 2024, we declare there will be open doors as God bestows upon us keys to solutions to long-standing challenges. We declare we will be cautious, discerning, and listen to God's voice so that we may not be deceived by the enemy. We marvel and stand in awe as we witness with our natural eyes at the greatness and absolute power of God. We declare the Lord will unveil His plans, His purposes, and His agenda towards our church, ministry, family, and our nation. We declare our church is going to step into the abundance of the kingdom as the Lord continue reviving, rebuilding, and establishing a new foundation. We give you the praise, glory, and give you thanks and bless you in Jesus' name. Amen. Shall we give a clap of praise?